Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakamagaling na action star sa Pilipinas, hindi lang sa pelikula pati na rin sa totoong buhay. Kilalanin natin si Sonny Parsons, ang taong tumapos sa 3 hold-upper na nanloob sa kanilang bahay at kamuntikan ng humalay sa kanyang mga anak taong 2002 at naulit muli noong 2016. Tara, alamin natin sa history. Si Jose Parsons Agliam Nabiula Jr. o mas kilala sa stage name niyang Sonny Parsons ay isang Filipino actor, singer, director at politician. Ipinanganak si Sonny Parsons noong 13 ng Hunyo 1958 sa Marikina City. Sa edad na 21 ay naging miyembro siya ng Hagibis, isang all-male group na parody ng Village People, isang American disco group. Kasama niya sa bandang ito sina Bernie Fineza, Mike Respal, Joji Garcia at Mon Picazo. Ilan sa mga hit songs ng bandang Hagibis ay ang Legs, Babae, Lalaki at Katawan, ang theme song ng Philippine TV sitcom series na palibhasa Lalaki. Taong 1981, gumanap ang bandang Hagibis sa isang pelikula na pinamagatang Legs, Katawan, Babae, kasama sinala Arnie Enriquez, Mirna Castillo at Jess Lapi Jr. sa direksyon ni Tony Ferrer. Nang mag-disband ang Hagibis noong 1981 ay pinagtuunan ni Sonny ng pansin ang pag-arte. Ang una niyang TV guesting ay sa 1991 soap opera na pinamagatang Agila. Taong 2017 naman ay nagkaroon siya ng guest role bilang isang kontrabida sa action drama TV series na FPJ's Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin. Pakikipagtunggali sa mga magnanakaw. 18 ng Hulyo 2002, isang normal na umaga matapos ihatid ng kasambahay ang isa sa mga anak ni Sonny Parsons sa school bus, ay papasok na ito ng bahay at isasara sana ang gate nang biglang pumasok ang 6 na armadong kalalakihan. Isa sa kanila ang ginising si Sonny nang nakatutok nitong .357 caliber Magnum revolver. Iginapos na ng mga magnanakaw si Sonny at 5 pang ibang tao sa kanilang tahanan, kabilang na ang 2 anak na babae nito. Kinuha ng mga magnanakaw ang 130,000 pesos cash mula sa cabinet ng mag-asawa, ilang pirasong alahas, cellphone at video camera. Ang isa sa mga magnanakaw ay tinutukan ng baril ang ulo ni Sonny, ngunit nang pindutin na nito ang gatilyo ay hindi pumutok ang baril. Dala-dala ang mga ninakaw ay dumiretso naman sa kwarto ng mga anak na babae ni Sonny ang mga magnanakaw at sinimulan ng hubaran ang mga ito. Nagsimula si Sonny na kausapin ang mga magnanakaw. Sinabi niya sa mga ito na hindi na sila dapat magtagal dahil may magro-rondang pulis at mag-uumagahan ang mga ito sa kanilang bahay. Nataranta ang mga magnanakaw. Agarang binitbit ang mga pera, alahas, gadget at dali-daling umalis. Ngunit, bago umalis ay mayroong isa sa mga ito na sinubukang barilin si Sonny. Pero sa kabutihang palad ay dumaplis ito sa ulo ni Sonny. Nagmamadaling umalis ang mga magnanakaw. Pagkalabas ay pinara nila ang jeepney na minamaneho ni Ben Peralta at inutusan itong dalhin sila sa Marikina proper. Sa kabilang banda ay nakawala naman si Sonny sa pagkakatali sa kanya at kinuha ang kanyang .45 automatic pistol na kanyang tinatago sa isang suitcase at lumabas para habulin ang mga suspect. Nakita ni Sonny ang mga magnanakaw na nakasakay sa jeep at pinaputukan ng mga ito. Tinamaan ng isa sa ulo habang ang iba pa ay tumakbo. Ngunit napansin ng isa sa mga ito na naubusan na ng bala si Sonny, kaya naman binalikan niya ito dala ang isang jungle knife. Gaya ng sa pelikula ay nadisarma ng bidang si Sonny ang kalaban. Ngunit hindi sumuko ang suspect at sinubukang agawin muli ang kutsilyo. Kaya napilitan si Sonny na ipagtanggol ang sarili at sa proseso ay nagilitan ang suspect. Binawian ng buhay ang suspect habang ginagamot sa ospital. Na-recover sa kanya ang 5110 cellphone mula sa bahay ni Sonny at 2.38 caliber revolver, isang 22 caliber revolver at 7 deformed slugs. Pagsampa ng kaso kay Sonny Parsons. Matapos labanan at mapatay ang 2 at lubhang masugatan ng isa sa 6 na nanloob sa kanilang tahanan ay kinaharap naman ni Sonny ang babala ng pulisya na maaari siyang kasuhan ng murder para sa nangyaring insidente. Sinabi ni Sonny sa isang interview, "If I have to defend my family again, I will do it again. If it's necessary for me to defend my rights, I will do it again." Sa kabila ng pahayag mula sa mga pulis na nilampasan niya ang mga limitasyon ng kanyang karapatan bilang isang mamamayan upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya.
Nang kanyang habulin ang 6 na armadong kalalakihan matapos nitong pagnakawan ang kanyang tahanan. Ayon kay Marikina City Criminal Investigations Chief Ricardo Santo Domingo, ang kanyang mga tauhan ay nakalikom ng mga testigo, kabilang na ang driver ng pampasaherong jeep na sinakyan ng mga tulisan bilang getaway car. Relatives of the suspect will file a case against him. Just because Parsons was robbed does not mean he can no longer be charged with killing the suspects, dagdag pa ni Chief Santo Domingo. Ayon naman sa lawyer at kolumnistang si R.G. Guevara ay maaaring managot pa rin si Sonny Parsons na homicide dahil tumakas na ang mga magnanakaw nang habulin niya ang mga ito. Sabi ni Guevara, technically, once the danger ceased, the first thing to do is call law enforcers. It's up to the police and the prosecutors to evaluate the evidence, dagdag pa niya. Bukod sa hindi magandang reaksyon at posibleng kasong maisampa sa kanya ay nakatanggap naman ng papuri si Sonny Parsons sa kanyang ginawang aksyon. Matatandaan nating hindi lamang nagnakaw ang mga ito, kamunti ka na rin gahasain ang 2 anak na babae ni Sonny kung hindi pa naisip ni Sonny na sabihing may darating na mga pulis na mag-aalmusal sa kanilang tahanan. Inihayag din ni Sonny na nag-alok ang dating Interior Secretary Alfredo Lim para maging lawyer niya, pati na ang asawa ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si lawyer Jose Miguel Arroyo, o mas kilala bilang Mike Arroyo. He deserves all the support he can get, sabi ni Mike Arroyo. Ayon naman kay Superintendent Cipriano Querol Jr. na ang pagsampa ng kaso kay Sonny ay ayon sa antemortem na salaysay ni Joram Gacete, 24 na taong gulang. Isa sa mga magnanakaw na nasugatan sa engkwentro laban kay Sonny. Ayon sa pahayag ni Gacete, habang nagpapagaling sa Amang Rodriguez Memorial Hospital dahil sa natamong 4 na tama ng bala sa tiyan, malapitan di umano siyang binaril ni Sonny. Ngunit nilinaw naman ni Superintendent Querol na nabigo si Gacete na ituro si Sonny bilang attacker niya. Sinampahan ni Superintendent Querol si Gacete ng grave threats at robbery in band. Iniutos naman ni Prosecutor Linda Conus ng Marikina City Prosecutor's Office ang pag-aresto kay Gacete matapos itong positibong maituro ni Sonny at ng mga kasama nito sa bahay. Inuutos din ni Prosecutor Conus ang pagpapalaya kay Sonny for further investigation. Nag-dispatch naman ng police car si Querol sa tirahan ni Sonny matapos makatanggap ang mga ito ng death threat pagkatapos ng engkwentro ni Sonny sa mga magnanakaw. Ang death threat ay isang sulat na ibinato sa bakuran ng bahay ni Sonny. Ang 2 magnanakaw na napatay ay kinilala bilang sina Rogin Baginat, 20 taong gulang, isang konduktor ng bus, tubong Dipolog City, at si Jomar Mercado, 23 taong gulang, isang construction worker at tubong Camarines Sur. Nauwi naman sa magandang pagtatapos ang mga pangyayari. Ginawaran ng award ng Metro Manila Police Chief Deputy Director General Edgar Aglipay si Sonny Parsons sa flag raising ceremony ng Marikina City Hall. For standing his ground in fighting criminals, his efforts should be given due recognition, sabi ni Aglipay bago ibigay ang award. Round 2 sa mga masasamang loob. Taong 2016, muli na namang nalooban ang bahay nila Sonny Parsons. Ang mga suspect ay mula sa Akyat Bahay Gang. Ayon kay Sonny, alam niyang babalik ang mga magnanakaw matapos siyang makuhaan ng 364,000 cash at mga alahas, kaya hinintay niya ang pagbabalik ng mga ito. Nang bumalik nga ang mga magnanakaw ay wala naman sa bahay si Sonny, ngunit agad namang umuwi nang mabalitaan ang nangyari. Ayon kay Senior Superintendent Vincent Calanago, isang concerned citizen na napadaan lamang sa bahay ni Sonny mga alas 5 ng umaga ay nagsabing nakita niyang may 2 lalaki na sinusubukang pasukin ang main door ng bahay ni Sonny. Agad humingi ang witness ng tulong sa iba pa niyang kapitbahay upang arestuhin ang mga magnanakaw. Isang citizen arrest ang ginawa ng mga magkakapitbahay nang madatnan ito ng mga pulis. Makikita sa litrato na katabi ni Sonny Parsons ang 2 suspect na duguan at maga ang mga mukha. Ika-10 ng Mayo, pumanaw mula sa atake sa puso si Sonny Parsons habang nasa Tayabas, Quezon Province. Kayo, anong masasabi niyo sa nagawa ni Sonny Parsons? Tama ba ang kanyang ginawa o lumampas siya sa limitasyon niya bilang mamamayan na ipagtanggol ang kanyang sarili at pamilya? I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.